Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. sumainyo ang Panginoon. Ang at sumairin. Mga kapatid, aminin po natin ang ating mga kasalanan upang marapat tayong gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko Sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya'y sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. kawaan tayo ng makapangyarihan Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, pinasapit mo sa mga bansa ng silang Europa ang liwanag ng mabuting balita. Nung ito'y ipangaral ng magkapatid na San Cirilo at San Metodio, ang aming buong pagkatao ay mapuspos nawa ng liwanag ng kabatirang tungkol sa iyong salita. Kami naway maging sambayanang nagniningning sa ganap na pagkakaisa sa matapat na pananampalataya at maasahang paninindigan sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ng Henesis. Ang ahas ang pinakatuso sa lahat ng hayop na nilikha ng Panginoon. Minsan tinanong nito ang babae, "Totoo bang sinabi ng Diyos na huwag kang kakain ng anumang bungang kahoy sa halamanan?" Tumugon ang babae, "Hindi naman. Ipinakakain sa amin ang anumang bunga sa halamanan, huwag lamang ang bunga ng puno na nasa gitnang iyon. Pag kami raw ay kumain ng mga bunga nito o humipong man lamang sa punong iyon, mamamatay kami." "Hindi totoo yan. Hindi kayo mamamatay," wika ng ahas. Gayon ang sabi ng Diyos, sapagkat alam niya kung kakain kayo ng bunga niyon, magkakaroon kayo ng pagkaunawa. Kayo'y magiging parang Diyos, malalaman ninyo ang mabuti at masama. Napakaganda sa paningin ng babae ang punong kahoy, at sa palagay niya'y masarap ang bunga nito. Nabuo sa isipan niya na mabuti ang maging marunong, kaya pumitas siya ng bunga at kumain. Kumuha rin siya para sa kanyang asawa. Kumain din ito. Nagkaroon nga sila ng pagkaunawa matapos kumain. Noon nila nalaman sila'y hubad, kaya't kumuha sila ng mga dahon ng igos, pinagtagti-dagni at ginawang panakip sa katawan. Pagdapit hapon, narinig niyang naglalakad sa halamanan ang Panginoon, kaya't nagtago sila sa kahuyan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Mapalad ang pinagbigyang mahango sa kasalanan. Mapalad ang pinagbigyang mahango sa kasalanan.
Mapalad ang tao na pinatawad na yaong kasalanan at nalimot na rin ang kanyang nagawang mga pagsalansang. Mapalad ang taong sa harap ng poon ay di naparatangan, dahilan sa siya ay di nagkasala at hindi nanlinlang. Mapalad ang pinagbigyang mahango sa kasalanan. Ako ay lumapit sa iyong harapan at salay inamin ang aking ginawang mga pagsalansang, di ko inilihim. Pinagpasyan kong ang lahat ng ito sa iyo'y idaing, at aking natamo ang iyong patawad sa sala kong angkin. Mapalad ang pinagbigyang nahango sa kasalanan. Ang lahat ng tapat sa panahong gipit dapat manalangin upang bumugsuman ang malaking bahay, di sila abutin. Mapalad ang pinagbigyang mahango sa kasalanan. Kublihan ko'y ikaw, ikaw ang sasagip kung nababagabag. Aking aawitin ang pagkakalinga at iyong pagligtas. Mapalad ang pinagbigyang mahango sa kasalanan. Tumayo na po ang lahat. Kami iyong pangaralan upang aming matutuhan ang salitang bumubuhay. Sumainyo ang Panginoon, At sumairin. ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, pagbabalik ni Jesus mula sa lupain ng Tiro, dumaan siya sa Sidon at nagtuloy sa lawa ng Galilea. Matapos tahakin ang lupain ng Decapolis, dinala sa kanya ang isang lalaking bingi at utal at ipinamanhik nila na ipatong sa taong ito ang kanyang kamay. Inilayo muna siya ni Jesus sa karamihan at sinuot ang kanyang mga daliri sa mga tenga nito. Pagkatapos, lumura at hinipo ang dila nito. Tumingala si Jesus sa langit at nagbuntong hininga at sinabi sa tao, Ephata, ibig sabihin mabuksan. At nakarinig na ito, nawala ang pagkautal at nakapagsalita na ng malinaw. Sinabi ni Jesus sa mga tao na huwag ibalita ito kaninuman. Ngunit kung kailan sila pinagbabawalan, ay lalo naman nilang ipinamamalita ito. Sila'y lubhang ng gilalas at ang wika. Anong buti ng lahat ng kanyang ginawa? Nakaririnig ang bingi, nakapagsasalita ang pipi. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsiupo muna po ang lahat.
Sa araw pong ito, pinagdiriwang natin sina San Cirilo at San Metodio. Mga magkapatid na naging masigasig sa pagpapahayag ng salita ng Diyos sa Europa at dinala ang mga tao doon na hindi nakakilala kay Jesus na makilala siya at sumampalataya sa Kanya. Bakit sila nag-effort? Ba't nila ginawa yun? Dahil lubos silang nagmamahal kay Jesus. Walang tigil, hindi napapagod, nagpapatuloy. Malamang sa malamang naman ang kanilang pagpapahayag at ang kanilang mga paglalakbay ay hindi laging masaya. May mga pagsubok, may mga challenges along the way, may obstacles along the way. Pero nagpatuloy sila dahil nananalaytay sa kanila ang pagmamahal ng Diyos. Yun yung naging kanilang motivation para magpahayag at magpatuloy na magpahayag. Marahil nakaramdam sila ng rejection. Marahil ay inusig din sila. Pero hindi sila tuminag, nagpatuloy sila. Maganda para sa atin, no, bilang mga Kristiyano, sa pagninilay natin sa Biyernes na ito, kasama ng ating mga santo na si San Cirilo at San Metodio, na sana tayo din bilang mga Kristiyano at deboto, sana ang nagbibigay inspirasyon din sa atin, sa ating pamumuhay, at sa ating patuloy na pamumuhay at pagsisikap na maging banal, ay ang pagmamahal ng Diyos. Sana yung motivation natin para magbagong buhay, maging mas banal, maging mas masunurin sa Diyos, ay dahil una niya tayong minahal. At maganda rin kaugnay ng pagdiriwang natin ng Biyernes na ito, araw ng debosyon natin sa Poong Jesus Nazareno. Kagabi, pauwi ho ako, galing ho akong Bulacan. Nagdalaw ho ng Nazareno. Akala ko alas 10:30, pagdating ng Maynila, medyo maluwag-luwag na. Bumaba po kami ng Espanya. Nagtataka ho kami bakit ang traffic. Tapos yung kasama ko sa sakyan, nung nakalampas na po kami dyan sa may Lacson, sa may UST, ang sabi sa akin, kaya pala traffic father, lahat nagpupuntahan sa Dangwa. Bumibili ng bulaklak. Pero maganda rin tignan, February 14 lang ba? Sa mga mag-asawa, February 14 mo lang ba ipapahayag yung pagmamahal mo sa asawa mo? Sa mga magkasitahan, February 14 lang? Pwede naman lagi-lagi, di ba? Sabi ho ng isa, wag na hong bulaklak ang ibigay sa akin. Bigas na lang. Yung pambibili mo daw ng bouquet ngayon na halos 2,000-3,000, sabi sa akin, 1 kabang bigas na lang. Ang bulaklak malalanta. Ang bigas, mabubusog pa ako. Kaya kung gusto mo maging practical at medyo sweet, iregalo mo 1 kabang bigas. Pero maganda, no, na sa ating
mga pagdiriwang, we always go back to what is more important. We go back how Christ loved us. Sabi nga, di ba, paano ba tayo natuto magmahal? Sinasabi rin ni San Juan, sino bang unang nagmahal? Tayo ba o ang Diyos? Ang sagot ni Juan ay, ang Diyos ang unang nagmahal sa atin. He loved us first. At tayo bilang mga deboto, ang sukli din natin ay ang pahalin ng Diyos. At ang pagpapahayag natin ng pagmamahal natin sa Diyos ay una-una sa pagsisimba, sa ating buhay panalangin, at ganoon din sa ating pagmamalasakit sa kapwa natin. Sa ating pagsisikap na magmahal ng kapwa natin, unawain ang kapwa natin. Kasi sabi ho ni San Juan walang makakapagsabi na mahal ko ang Diyos kung hindi naman niya mahal ang kanyang kapwa. Sinungaling daw ho yun. Nagsasabing, I love the Lord, pero malupit naman sa kapwa niya. Yung tao nagsasabing, mahal ko ang Diyos, pero malakas naman manira ng kapwa niya. Hindi mo pwede sabihin, mahal ko ang Diyos at deboto ako ng Nazareno, pero babaero ka naman. Sinasabi ni San Juan paano natin minamahal ng totoo ang Diyos na hindi nakikita, pero yung nakikita natin, di naman natin minamahal. Kaya magandang hamon sa atin, na tayo bilang mga Kristiyano ay matuto magmahal katulad ni Jesus. At paano nagmahal si Jesus? Sa ating ebanghelyo, pinagaling ang isang tao na bulag, na namanik sa kanya, nakiusap. Pinagaling ni Jesus. Gumawa ng kabutihan. Kaya ang tao marunong magmahal, kabutihan ang lumalabas sa buhay niya. Kabutihan ang dumadaloy sa buhay niya. Dahil siya ay nagmamahal. Ang taong ayaw magmahal, nananakit ng kapwa, nanloloko ng kapwa. Ang taong marunong magmahal, paghihilom ang dala. Ang taong ayaw magmahal, sakit, pananakit ang binibigay. Kaya magandang tanong, sa atin bilang mga Kristiyano, bilang mga deboto ng Poong Hesus Nazareno, ang Poong Hesus Nazareno na pinag-alayan ng buhay, ng paglilingkod, ng matsigasid na pagpapahayag ng mabuting balita ni San Cirilo at San Metodio, sana tayo din ipahayag din natin ang pagmamahal na ito sa iba. Isabuhay din natin ang pagmamahal ni Jesus Nazareno. At paano natin sasabuhay at gagawin ito? Sa pamamagitan ng simpleng pagkalinga sa kapwa. Sa mga may asawa, pagiging tapat sa iyong asawa. Hindi mo sasaktan, hindi mo pagbubuhatan ng kamay ang asawa mo. Pagiging mabuting ama sa iyong anak. Doon mo na ipapakita ang pagmamahal ng Diyos. Sa mga misis, pagiging maunawain. Huwag mong ratratan ang asawa mo. Doon ka nagiging mapagmahal. Doon ka nagiging katulad ni Jesus. At sana, ito yung naisin natin. What makes us desire to reform our lives, to renew our lives? It is because of our love for Christ.
Si Jesus ang dahilan. Si Jesus ang nagtuturo sa atin ng pag-ibig. Paano magmahal. Si Jesus, tinuturuan niya tayo. At sana tayo bilang mga deboto at nagmamahal sa Kanya, handa tayo maturuan ni Jesus. Handa tayong sumunod sa Kanya, sa Kanyang halimbawa ng pag-ibig. Amen. Tumayo po ang lahat. Minamahal ko mga kapatid, natunghayan natin sa Ebanghelyo, si Jesus na tumugon sa pangangailangan ng bingi. May pananalig tayong manalangin sa Diyos Ama upang tumugon din siya sa ating mga pangangailangan ng ating itugon. Panginoon, pagalingin mo kami. Panginoon, pagalingin mo kami. Ang simbahan at ang kanyang mga miyembro naway maging bukas sa mensahe ng pagpapagaling ng Ebanghelyo. Manalangin tayo. Panginoon, pagalingin mo kami. Tayo naway maging bukas ang mga tainga at puso sa hinaing ng ating kapwa. Manalangin tayo. Panginoon, pagalingin mo kami. Atin nawang laging gamitin ang biyaya ng pagsasalita para ipahayag ang kalulatian ng Diyos. Manalangin tayo. Panginoon, pagalingin mo kami. Ang mga nag-aaruga sa mga bingi at mga pipi, naway mapalakas ang kanilang kalooban ng kabutihang loob ni Kristo. Manalangin tayo. Panginoon, pagalingin mo kami. Ang mga pumanaw na ay mamahinga nawa sa kapayapaan at ang mga nalulumbay naway mabigyan ng kasiyahan. Manalangin tayo. Panginoon, pagalingin mo kami. Sa ilang sandali ng katahimikan, ating ipanalangin ang iba pang mga pangangailangan ng ating pamayanan. Gayon din ang mga intensyon na inaalay natin sa misa sa araw na ito. At isama na rin natin ang ating mga pansariling kahilingan. Manalangin tayo. Panginoon, pagalingin mo kami. Walang hanggang Ama, hilumin mo ang aming pagkamakasarili at buksan mo ang aming mga puso sa pagtanggap ng mabuting balita ng kaligtasan. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiupo ang lahat. Tumayo po ang lahat.
Manalangin kayo mga kapatid, upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tunghayan mo ang mga alay naming nasa dambana. Ngayong sina San Cirilo at San Metodio ay ginugunita upang ang paghahaing ito na sa kanila'y nagpadakila ay magdulot sa amin ng patawad mong sagana sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Hesukristo na aming Panginoon. Ngayong sina San Cirilo at San Metodio ay pinararangalan sa pamumuhay niyang totoong uliran at pagiging maasahan sa panunungkulan. Kaya't si Hesukristo na maasahan sa katapatan ay inihahayag sa pangangasiwa sa sambayanan. Ang malasakit ng mga ulirang tagapangasiwa noon ay nagpapatuloy magpahanggang ngayon sa mga panalangin kanilang iniuukol, kaisa ng sambayanan mong dito'y nagtitipon. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Lumuhod po tayo. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito, upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya. Pinagati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Ngayon din naman na matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin, ito ang kalis ng aking dugo, ng bago't walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat,
sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Tumayo po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinaalay namin sa iyong tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kaming nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaisa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa na mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak, na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag po natin ng lakas loob.
Hinihiling namin kami, Adya, sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ng dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesu Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tungayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa, ayon sa iyong kalooban kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Lumuhod po ang lahat. Itong kordero ng Diyos, ito nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago malis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Manalangin tayo. Ama namin mapagmahal, ang mga nakinabang ngayon, ngayon ginugunita, sina San Cirilo at San Metodio, ay pagtibayin nawa at ipagpag-ibayuhin sa paninindigan sa kabuuan ng pananalig at sa pagtahak sa ipinakitang landasing hantong sa pagkasagip sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mahal na pong Isus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan lalo na para sa mga nangangailangan ng iyong tulong at awa.
Makamtanawa namin ang iyong kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo itong mga imahen at dasalan upang lalo kaming manalangin at magtiwala. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway lalo kaming maging mapaglingkod, masunurin na tapat sa iyo na aming malwalhating Panginoon, magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng ating mapagmahal na Diyos, ang Ama at ang Anak at ang Espiritu Santo. Amen. Humayo kayo, taglay ang kapayapaan ng poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos.